Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 1, Week 7. Ang ating paksa ay transactional na teksto. Liham pang kaibigan, pangungumusta, pang-abay na panang-ayon at panalungat, elemento ng multimedia text, headlines, subtitles at slogans. Basahin ang tulang formularyo ni Andeline R. Tahanlangit at sagutin ang sumusunod na tanong. Formularyo ni Andeline R. Tahanlangit. Sa pagsagot ng anumang formularyo, mahalagang sumunod sa tamang proseso. Pag-unawa ng mabuti sa panuto, dapat sa isip ay tumimo. Pagsulat ng malinaw at nauunawaan, dapat pagkatandaan at huwag kalilimutan. Itim na tinta ng panulat ang kailangan. Magdala ng higit sa isang panulat sa sisidlan. Tiyaking nasagutan ang hinihinging impormasyon mula sa pangalan hanggang sa lagda. Mahalaga iyon. Siguruhing walang nalampas ang kahon. Basahin muli ang formularyo sa ikalawang pagkakataon. Kapag natiyak nang nasagutan na ang lahat at ang mga impormasyo'y isinulat ng tapat, maaari nang ipasa ang formularyo sa gurong tagapag-ingat at huwag kalilimutang magpasalamat. Tungkol saan ang tula? Mahusay, ang tula ay tungkol sa tamang pagsagot ng formularyo. Ano ang formularyo? Ang formularyo ay isang dokumento na kailangang sagutan ng tama at kumpleto. Bakit kailangang pag-aralan ang formularyo? Kailangang pag-aralan ito para masagutan ng tama at walang mali o kulang. Tara, basa. Pagbabasa ng kwento. Kumustahan ni Andeline R. Tahanlangit. Si Jonel ay may edad na 10. Isinilang siya sa Negros Occidental sa lungsod ng Himamaylan, Barangay Nabalian. Kasalukuyan siyang nag-aaral at nasa ikalimang baitang sa Don Marcelo G. Vasquez Memorial Elementary School. Ganado laging pumasok sa paaralan si Jonel sapagkat lagi niyang kasabay sa pagpasok ang kanyang matalik na kaibigang si Endong at hindi talaga sila mapaghihiwalay. Mula kinder hanggang ikalimang baitang ay magkaklase na ang dalawa. Isang umaga, habang magkatabi sa silid-aralan ang matalik na magkaibigan, ay may sinabi si Endong na nakapagpalungkot ng labis kay Jonel. Nel, pupunta na raw kami sa Maynila, sabi ni nanay at tatay. Doon na raw kami maninirahan sa mga tiyahin ko. Wika ni Endong. Kailan daw ang alis ninyo? Tanong ni Jonel. Sa makalawa na raw, sabi ni nanay at tatay. Sagot ni Endong. Basta dong, magbabalitaan pa rin tayo sa isa't isa ha? Ang malungkot na wika ni Jonel. Oo naman Nel, susulat ako ng madalas. Ang tugon naman ni Endong. Dumating ang araw ng pag-alis ng pamilya ni Endong patungong Maynila. Pagkalipas ng ilang araw ay may dumating na liham sa bahay ni Jonel. Nagmamadali si Jonel na basahin ang liham mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Endong. 585 Puso Street, Coloong 1, Val City, Enero 26, 2024. Mahal kong kaibigang Jonel, kumusta ka na? O ayan ha, tinupad ko ang pangako kong susulat ako sa iyo. Tunay ngang maganda rito sa Maynila. Parang hindi napapagod ang mga tao rito. Hanggang gabi ay may tao sa kalsada. Hinahanap-hanap ko na agad ang buhay dyan sa probinsya. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan dyan, 10 ng iyong pamilya. Kami naman ay ayos lamang dito. May trabaho si tatay. Si nanay naman ang nag-aasikaso sa bahay. Nakalipat na ako ng paaralan dito.
Mayroon na rin akong bagong mga kaibigan, pero ikaw pa rin ang mananatiling nag-iisang pinakamatalik kong kaibigan. Mag-iingat ka palagi. Nagmamahal, Endong. Maluha-luha si Jonel pagkatapos niyang mabasa ang liham. Masaya siya para sa kanyang matalik na kaibigang si Endong. Kaya naman, dali-dali siyang kumuha ng papel at ballpen upang tugunin ang sulat ng kanyang kaibigan. Sino ang matalik na magkaibigan sa kwento? Sina Jonel at Endong ang matalik na magkaibigan. Saan pumunta ang pamilya ni na Endong? Pumunta sila sa Maynila upang manirahan. Ano ang naramdaman ni Jonel noong mabasa niya ang liham ng kanyang kaibigan? Nalungkot at natuwa si Jonel. Maluha-luha siya pero masaya para sa kaibigan. Naranasan mo na bang sumulat o makatanggap ng liham? Anong damdamin ang namayani sa iyo noong mga sandaling iyon? Mayroon din ba kayong kaibigang nasa malayo na ibig ninyong kumustahin? Mahalaga bang makumusta sila? Pangatwiranan. Wika-rambulan, ayusin ang mga kinulong letra upang mabuo ang kasing kahulugan ng salitang initiman. Kinalulugdan ng marami ang mga Pilipino. Ang salitang nabuo ay kinatutuwaan. Walang puknat ang kanilang kwentuhan. Tama, ito ay tigil. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, transactional na teksto, liham pangkaibigan, tekstong transactional. Ang tekstong transactional, sosyal na gawain kung ito ay nasasangkot sa pagkikipag-ugnayan sa iba pang tao sa lipunan. Ito ay formal na paraan at may tiyak na target na mambabasa, tiyak na layunin at tiyak na paksa. Karaniwang ginagamit dito ay ikatlong panauhan na siya, sila, may, nila at iba pa sa paglalahad ng teksto. Ibang tao ang target nitong mambabasa. Ito ay naglalahad ng katotohanan na sumusuporta sa pangunahing ideya. Magbibigay ito ng interpretasyon sa panitikan, nagsusuri, nagbibigay ng impormasyon, nanghihikayat, nangangatwiran, nagtuturo o kaya'y nagbibigay mensahe sa iba. Kontrolado ang paraan ng pagsulat dahil formal ang estilo ng pagsulat na kailangang sundin. Halimbawa nito ang balita, artikulo, talambuhay, patalastas. Liham pangangalakal, papel sa pananaliksik, ulat, review, sanaysay, pampanitikan na nangangatwiran, interview, editorial, dokumentaryo at iba pa. Basahin ang tulang pinamagatang Tatak Pilipino ni Andeline R. Tahanlangit. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na kaugnay sa tula. Tatak Pilipino. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mabuti, mahusay makisama, kaya't kinalulugdan ng marami. Sa tuwing magkakasalubong, may nakahandang ngiti. Kumustahan ay walang puknat at pag-aanyaya palagi. Maging sa pagpapatuloy sa ating tahanan, kapag may panauhin o bisitang inaasahan, tiyak na ilalabas na katagong mga kasangkapan, maging ang mga punda, kumot at sapin sa higaan. Ganyan ang mga Pilipino, hindi makasarili, masayahin pangat, laging may ngiti sa labi. Sa mga biruan, positibong nakikisali, madalas ding magtanong upang hindi magkamali. Ano-anong katangian ang taglay ng mga Pilipino? Anong damdamin ang namayani sa inyo matapos mabasa ang tula? Makikita pa rin ba sa kasalukuyan ang nasabing mga katangian? Taglay mo ba ang mga nabanggit na katangian? Patunayan, gaano kahalaga ang mga katangiang nabanggit na taglay ng mga Pilipino? Pangatwiranan. Liham ko, buuin mo.
Buuin ang liham gamit ang mga sumusunod na datos. Nagmamahal, 1212 Apollonia Street, Mapulang Lupa, Valenzuela City, Mayo 17, 2024. June, mahal kong kaibigang Clyde. Kumusta ang araw mo? Kumusta kayo ng pamilya mo dyan sa Amerika? Kami naman ay ayos lamang dito. Palagi mong iingatan ang kalusugan mo at hindi na tayo bumabata. Marami na nga akong iniindang sakit sa katawan ko. Natanggap ko nga pala ang mga ipinadala mo noong isang araw. Maraming salamat at hindi ka pa rin nakalilimot. Palagi kong dasal ang kaligtasan nyo ng inyong pamilya. Patuloy nawa kayong pagpalain ng ating poong may kapal. Ano ang multimedia? Ang multimedia ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga medium o media upang maghatid ng impormasyon o mensahe. Ito ay isang paraan ng paghahatid ng impormasyon na naglalaman ng iba't ibang elemento tulad ng teksto, larawan, tunog, video, animasyon, at interaktibong elemento. Elemento ng multimedia. Teksto. Ang teksto ay nagbibigay ng mga salita o pahayag na naglalaman ng impormasyon o mensahe. Maaaring ito ay mga caption, headline, balita, at iba pa. Imahe. Ito ay mga larawan na kinetika, animations, mga graphic at iba pang mga visual na elemento na nagbibigay ng kahulugan sa teksto o nagpapakita ng konsepto. Audio. Ito ay may mga tunog, musika, o iba pang mga audio na elemento na maaaring magdagdag ng emosyon o konteksto sa multimedia. Maaari itong magamit para sa pagsasalita, musika sa background, tunog ng mga epekto, at iba pa. Video. Ang mga video clip o mga animasyon na may tunog at paggalaw ay maaaring bahagi ng multimedia. Ito ay nagbibigay ng dinamismo at karagdagang pagpapaliwanag sa teksto. Animasyon. Ito ay mga nakalilikhang larawan o mga video clip na gumagalaw. Ang mga animasyon ay maaaring gamitin upang ipakita ang proseso o magbigay ng mga halimbawa sa multimedia. Interaktibong elemento. Ito ay mga elemento na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagapakinig upang makisali o mag-interaksyon sa multimedia. Halimbawa nito ay mga clickable buttons, mga form, at iba pa. Its slogan. Tukuyin kung anong produkto o establishmento ang gumagamit ng sumusunod na mga tagline. May liwanag ang buhay. Dadaloy din ang ginhawa. Abot mo ang mundo. Pambansang manok. Masarap kahit walang sauce. Para sa inyong pangkatang gawain, hatiin ang klase sa 3 pangkat. Iskit mo, show mo. Bawat pangkat ay bubuo ng iskit hinggil sa pakikihalubilo sa ibang tao. Unang pangkat, pagpapakilala at pangungumusta. Ikalawa, pag-anyaya sa pagkain at pagpapatuloy sa bahay. Pangatlo, pagkikisangkot sa biruan sa positibong paraan at pagtatanong. Para sa 3 araw, kaugnay na paksa bilang 2, pang-abay na panang-ayon at panalungat. Pang-abay, bahagi ng pananalitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang pang-abay at pang-uri ay kapwa mga salitang naglalarawan. Ang pang-uri ay naglalarawan ng mga panggalan at panghalip, samantalang ang pang-abay ay naglalarawan hindi lamang ng mga pandiwa, gayon din sa mga pang-uri at kapwa nito pang-abay. Mga uri ng pang-abay. Una, pamanahon. Ang pang-abay kapag nagsasaad ng panahong ikinaganap ng bagay o gawaing sinasabi ng pandiwa. Halimbawa, tuwing gabi ay nagbabasa kami ng asawa ko ng Biblia. Panlunan.
ang pang-abay kapag nagsasaad ng lunan o puok na pinangyarihan ng kilos. Halimbawa, itinuturo sa paaralan ang kagandahang asal. Pamaraan, ang pang-abay kapag nagsasaad ng paraan ng pagkakaganap ng kilos. Halimbawa, malinaw magsalita ang aming guro. Panulad, ang pang-abay na nagsasaad ng paghahambing. Halimbawa, lalong nauunawaan ang mga aralin kung pag-aaralan ito. Panggaano, ang pang-abay na nagsasaad ng dami, sukat o timbang. Halimbawa, hustong sumunod tayo sa mga panuntunan ng paaralan. Pang-agam, ang pang-abay kapag nagsasaad ng pag-aalinlangan o di katiyakan. Tinatawag din itong pang-abay, panubali. Halimbawa, siguro'y magbabago na siya. Panang-ayon ay pang-abay na nagsasaad ng pagpayag o pagsang-ayon. Halimbawa, totoong mahirap mag-aral. Panalungat ay pang-abay na nagsasaad ng pagtanggi, di pagtanggap o pagbabawal. Halimbawa, hindi bumabagsak ang batang masipag. Panunuran ay pang-abay na nagsasaad ng pagkakasunod-sunod. Halimbawa, kahuli-hulihang tinawag ng guro ang batang walang takda. Pamitagan ay pang-abay na nagpapahayag ng paggalang. Halimbawa, opo, tapos na po ang gawain ko. Panuring ay pang-abay na nagpapahayag ng pagtanaw ng utang na loob. Halimbawa, maraming salamat at tinulungan mo ako. Ang pang-abay na Ang pang-abay na panang-ayon ay isang uri ng pang-abay na nagsasaad ng pagsang-ayon sa salitang kilos, pandiwa, pang-uri o sa kapwa pang-abay sa pangungusap. Ginagamit ito upang sumang-ayon o tanggapin ang sinasabi ng kausap. Ito ay ginagamitan ng mga panandang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre, sige, tiyak, walang duda at sigurado. Narito ang mga halimbawa ng pang-abay na panang-ayon sa pangungusap. Siguradong galit na naman si nanay dahil ginabi ako sa pag-uwi. Sa paghina ng ekonomiya ay tiyak na maraming mawawalan ng trabaho. Tunay na mahusay umawit si Celia. Oo, magaling na doktor ang kaibigan ko. Talagang mapaparami ka ng kain kapag sinigang ang ulam. Narito ang mga halimbawa ng pang-abay na panalungat sa pangungusap. Huwag tularan ang mali niyang ginawa. Hindi mabuti ang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Ayaw niyang sumagot sa mga mensahe ko. Hindi mabuti ang pakiramdam ni Ginang Ramos. Di tama ang pagsagot ng pabarang sa magulang. Tara, basa. Basahin muli ang Tulang Tatak Pilipino ni Andy Lane Tahanlangit. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mabuti. Mahusay makisama kaya't kinalulugdan ng marami. Sa tuwing magkakasalubong, may nakahandang ngiti. Kumustahan ay walang puknat at pag-anyaya palagi. Maging sa pagpapatuloy sa ating tahanan, kapag may panauhin o bisitang inaasahan, tiyak na ilalabas na katagong mga kasangkapan, maging ang mga punda, kumot at sapin sa higaan. Ganyan ang mga Pilipino, hindi makasarili. Masayahin pangat, laging may ngiti sa labi. Sa mga biruan, positibong nakikisali. Madalas ding magtanong upang hindi magkamali. Anong bahagi ng pananalita ang mga salitang initiman? Tama, ito ay pang-abay.
Balikan at basahing muli ang tulang tatak Pilipino. Itala ang mga salitang initiman at tukuyin kung anong uri ng pang-abay ito. Narito ang mga susi sa pagwawasto. Walang panalungat, tiyak panang-ayon, hindi panalungat. Para sa ikatlong araw. Tukoy pang-abay. Sa langguhitan ng pang-abay na panang-ayon at panalungat sa ginamit sa kwento. Kumustahan ni Andy Lane R. Tahanlagi. Si Jonel ay may edad na 10. Isinilang siya sa Negros Occidental sa lungsod ng Himamaylan, Barangay Nabalian. Kasalukuyan siyang nag-aaral at nasa ikalamang baitang sa Don Marcelo G. Vasquez Memorial Elementary School. Ganado laging pumasok sa paaralan si Jonel sapagkat lagi niyang kasabay sa pagpasok ang kanyang matalik na kaibigang si Endong at hindi talaga sila mapaghihiwalay. Mula kinder hanggang ikalimang baitang ay magkaklase na ang dalawa. Isang umaga, habang magkatabi sa silid-aralan ang matalik na magkaibigan, ay may sinabi si Endong na nakapagpalungkot ng labis kay Jonel. "Nel, pupunta na raw kami sa Maynila," sabi ni nanay at tatay. "Doon na raw kami maninirahan sa mga tiyahin ko." Wika ni Endong. "Kailan daw ang alis ninyo?" tanong ni Jonel. "Sa makalawa na raw," sabi ni nanay at tatay. Sagot ni Endong. "Basta dong, magbabalitaan pa rin tayo sa isa't isa ha?" Ang malungkot na wika ni Jonel. "Oo naman Nel, susulat ako ng madalas." Ang tugon naman ni Endong. Dumating ang araw ng pag-alis ng pamilya ni na Endong patungong Maynila. Pagkalipas ng ilang araw ay may dumating na liham sa bahay ni na Jonel. Nagmamadali si Jonel na basahin ang liham mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Endong. 585 Puso Street, Coloong 1, Val City, Enero 26, 2024. Mahal kong kaibigang Jonel, kumusta ka na? O ayan ha, tinupad ko ang pangako kong susulat ako sa iyo. Tunay ngang maganda rito sa Maynila. Parang hindi napapagod ang mga tao rito. Hanggang gabi ay may tao sa kalsada. Hinahanap-hanap ko na agad ang buhay dyan sa probinsya. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan dyan, 10 ng iyong pamilya. Kami naman ay ayos lamang dito. May trabaho si tatay. Si nanay naman ang nag-aasikaso sa bahay. Nakalipat na ako ng paaralan dito. Mayroon na rin akong bagong mga kaibigan. Pero ikaw pa rin ang mananatiling nag-iisang pinakamatalik kong kaibigan. Mag-iingat ka palagi. Nagmamahal, Endong. Maluhalo-ha si Jonel pagkatapos niyang mabasa ang liham. Masaya siya para sa kanyang matalik na kaibigang si Endong. Kaya naman, dali-dali siyang kumuha ng papel at ballpen upang tugunin ang sulat ng kanyang kaibigan.